Magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Haleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ng loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilpon lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo, at nahati ang kapulungan, sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal.
ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, ng tanay sumampalataya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon,
makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno. Binabatid, pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang huling pananalita ni Jesus Nazareno matapos ang huling hapunan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ito'y napakahaba, 3 kabanata, sa isang diskurso at panalangin ni Jesus na nagsasalitan, kinakausap niya ang kanyang mga alagad at ang Ama sa langit. At ngayon narinig natin kung papaano ipinagdasal ni Jesus pati tayo. Opo, hindi lamang pinagdasal ni Jesus Nazareno ang mga alagad, kung hindi pati tayo na nabubuhay 2,000 taon matapos nang siya'y nandito sa lupa. Sabi ni Jesus Nazareno, Amang banal, hindi lamang ang mga alagad ang idinadalangin ko, kung hindi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Tayo po yun. Tayo yung mga nananalig kay Jesus Nazareno dahil sa pahayag ng mga alagad. Kaya pinagdadasal pala tayo ni Jesus Nazareno. At ano raw ang ipinagdarasal niya sa atin na napakahalaga para sa Kanya? Pagkakaisa. Siguro, naisip na ni Jesus Nazareno, yan ang malaking problema ng mga sumusunod sa Kanya, pagkakaisa. Biruin niyo po, paulit-ulit niyang sinasabi, pinagdarasal ko ang mga sumusunod at naniniwala sa akin na magkaisa sila katulad ng pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. At aminin nga po natin, isa talaga ito sa balakid sa ating mga Kristiyano, ang kakulangan ng pagkakaisa. Mahilig kasing magkanya-kanya. May mga pansariling interes. May sariling kagustuhan. At nakakalungkot nga po yun mga kapatid, sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, susi sa pagkakaisa. Baliwala po ang sabihin mong deboto ako, namamanata ako, nagpuprosesyon ako, ihos ako, tagapaglingkod ako ng simbahan, pari ako. Pero hindi ka naman nagiging susi
sa pagkakaisa. Ngunit mga kapatid, ang pagkakaisang binabanggit ni Jesus Nazareno, pagkakaisa sa katotohanan. Kasi madali rin naman nung magkaisa eh. Lalo na pag may pinagkakaisahan. Sa bayan natin, ang daling magkaisa ng mga tao pag may pinagkakaisahan. Marami na naman magkakaisa. Sana matuto na po tayo. Pero wag na tayong lumayo. Minsan din naman nagkakampi-kampihan pag may pinagkakaisang kaaway. Kaya nga't mga kapatid, maganda ring tanungin, ano ba yung pinagkakaisahan natin? Hindi naman basta magkaisa. Ang gusto lang ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa nga, narinig natin si San Pablo, parang ang pinag-away pa yung mga Saduceo, pati Pariseo. Dahil gusto ni San Pablo, kung magkakaisa man tayo, magkaisa tayo sa katotohanan. Kaya nga balik po ako sa tanong kanina, kung nagkakaisa tayo, anong pinagkakaisahan natin? Baka kayo nagkakaisa kasi pare-pareho tayo ng bisyo, pare-pareho ng kalokohan, pare-pareho ng kinakaaway, pare-pareho ng mga pansariling interes ang pinapahalagahan. Sabi po ni Jesus Nazareno, sana yung pagkakaisa ng mga naniniwala sa akin, katulad ng pagkakaisa natin, Ama. Ano ba ang pagkakaisa ni Jesus at ng Ama? Pag-ibig, pagtupad sa kalooban ng Diyos, kapayapaan. Sabi sa Ebanghelyo, tumingala si Jesus. Masdan niyo po ang Nazareno, nakatingala. Laging nakatingin sa Ama. Sapagkat para sa Kanya, ang tunay na pagkakaisa, nakatuon sa kalooban ng Ama. At ano ba ang kalooban ng Ama? Ang mailigtas tayo. Yun lang ho ang kalooban ng Ama. Yun din ang kalooban ni Jesus Nazareno. Opo, nagdadasal tayong yumaman, gumaling sa mga karamdaman, umasenso sa buhay, malampasan ang lahat ng mga problema at pagsubok, pero higit sa lahat, ang biyayang gustong ibigay sa atin ni Jesus Nazareno, kaligtasan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi ito, makamtan man nating lahat ng pinagdarasal natin, pero kung hindi nito ililigtas ang kaluluwa natin, hindi po yan ang tunay na biyaya ng Nazareno. Siguro nga pinagdarasal mong yumaman at yumaman ka nga. Pero sa pagyaman mo, naging mayabang ka. Naging matapobre ka. Naging ganid ka. Hindi yan biyaya. Kasi ang biyaya, ililigtas ka. Naging sikat ka nga, naluklok ka sa pwesto, pero yan palang pwestong yan, ang naging dahilan para mabagong ugali mo, hindi yan biyaya. Kasi ang tunay na biyaya, ililigtas ka. Ang tunay na magkakaisa sa atin, ang magliligtas sa atin. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, dalawang tanong ang sana mapagnilayan natin. Ano bang pinagkakaisahan natin? Ito ba'y mabuti? Tama? Ayon sa kalooban ng Diyos? At ikalawa, yung hinahangad ba natin makatutulong sa kaligtasan natin? Sapagkat wala nang mas mahalaga pa kundi ang kaligtasan na bigay ni Jesus Nazareno. Kasama ng ating pong Nazareno,
tumingala tayo lagi sa langit. Hindi kailangan laging nakatingala. Masakit sa liig po yun. Pero ang ibig sabihin daw po na tumingala sa langit tuwina ay lagi nating isipin at isapuso ang kalooban ng Ama, sapagkat ang kalooban ng Ama ay ang kalooban din ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga na nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklot sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng balang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sama-sama at buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami ang dahilan ng pag-aaway-away, pagkahati-hati. Patawad po kung nakakaligtaan namin ang kahalagahan ng kaligtasan. Tulungan niyo po kaming magkaisa, Panginoon. Magkaisa sa pag-ibig, katotohanan at kapayapaan. At pagkalooban niyo po kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud ng lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinagmumula ng ating pagkakaisa at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang liwanag mo ang sumundak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagmimig, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha.
matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalamitan nagsaya't nagdigdig, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginaganap na pakikinabang ay matutunan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami baging dapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo po ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan, nababagyo at mga parokya na nagbibigay din ng ayuda sa mga kapatid nating nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay kasangkapan ng pagkakaisa. At ang ating pinagkakaisahan ay ang pag-ibig, katotohanan, kalooban ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.